24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tumaas ang bilang ng mga sugatan dahil sa paputok nitong pagsalubong sa taong 2024 kumpara noong nakaraang taon. Kabilang sa kanila ang ilang kabataang nahulikam nang masabugan ng napulot nilang paputok sa Sampaloc sa Maynila. Ang isa sa mga bata kinailangang putulan ng kamay. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang umpukan ng mga batang ito biglang nasabugan ng paputok. Nagsimula ang lahat ng nagsiga ng mga papel ang tatlong batang magkakapatid at isa nilang kaibigan sa Sampaloc, Maynila 5 oras bago ang salubong sa 2024. Ang isa sa magkakapatid pumulot ng hindi sumabog na paputok at inilaglag ito sa apoy. Sinubukan pa itong patayin ng kanyang kapatid pero huli na ang lahat. Tumba agad ang isang bata na nabuhat din agad ng kanyang amain. Pero ang batang nakadilaw napuruhan dahil nadurog ang kamay. Agad isinakay para maisugod sa ospital ang mga batang edad 6 hanggang 8 taon. Nakausap ko ang tiyahin ng mga bata pero hindi namin papangalanan para protektahan ang mga menor de edad. Malaking paputok daw po yun eh. Ano tawag po? Hindi ko nga po alam kung plapla o bawang pero sabi po nila bawang daw po yun eh. Yun daw po yung bawang kasi sobrang lakas po talaga. Pero sabi ng ilang residenteng nakausap ko, isang paputok lang kagabi ang hindi sumabog sa kanilang kalsada, ang tinatawag na fake fountain. Ano itsura nung napulot niyo? Pabilog po at may paano po sa taas. Nilagay po agad Saan? sa may apoy. Bigla pong sumabog. Pinayagan ng lumabas ng ospital ang 3 sa 4 na bata dahil maayos na raw ang kondisyon nila. Pero ang pang-4 na bata na edad 8, inilipat pa sa Children's Hospital at doon na pinutulan ng kamay. Simula po nung nagpapaputok, sinasabihan ko na po siya na huwag siyang dadampot ng mga paputok, huwag siya magpapaputok or bibigyan ng paputok. Nangingi po konting tulong lang po para sa panggas araw-araw, gamot ng anak ko po. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sa iba pang ospital sa Maynila, may nalapnos ang mukha, nasabugan ng kamay at pinutulan din ng mga daliri. Karamihan sa kanila mga menor de edad. Live na nakatutok si Chino Gaston. Chino? Mel, 231 at patuloy pa ring tumataas ang bilang ng mga napinsala ng paputok sa buong bansa. Mas mataas na bilang po yan kumpara nung nakarang taon. Lapnos ang mukha at halos buong kaliwang kamay at braso ng 12 anyos na lalaking ito nang isugod sa Tondo Medical Center umaga ng bagong taon. Nag-iipon daw siya ng pulbura mula sa mga di pumutok na paputok at nang makaipon na ng marami. Kinuha po namin, tapos sinindihan po namin. Tapos pagkahulog ko po doon, na lumiyab po, tapos nasunog po yung kamay ko. Dito pa lang sa Tondo Med, 33 na agad ang sugatan sa paputok o pailaw. Significantly mas marami, oo. Since yung mga last years, lalo na nung pandemic, halos wala noon eh. Yesterday, 4 ang inoperahan namin na amputation, mga mangled na kamay, ibig sabihin, naputukan, na nagputol kami ng mga daliri. Kabilang naman sa mga isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang 10 taong gulang na anak ni Marlon na nasabugan sa kamay ng bawal na plapla kaya kailangang operahan. Ang batang ito naman sa mukha tinamaan ng kwitis. 4 na iba ang kinailangang putulan ng daliri sa ospital. Mga bawal na paputok tulad ng 5-star, triangulo, plapla at piccolo ang ilan sa mga pinakamaminsala sa mga pasyente nila. Compared sa past 3 years, mas marami pong patients than the past 3 years combined. Sa buong bansa, mahigit 230 ang naitalang sugatan sa paputok o pailaw ng Department of Health. Bagyang mas mataas kumpara sa parehong panahon ng salubong 2023. Ang pinakabata, 11 buwang gulang lang na naputukan ng pikulo sa muka. 75 taong gulang naman na naputukan ng kwitis ang pinakamatanda.
Sayang lalo't pababa na ang trend ng mga nasasaktan ng paputok at pailaw na dating umaabot sa mahigit 1,000. Naalala nyo, nung time na COVID, community display lang ang allowed at bawal magpaputok ang ating mga kababayan. So for this time, nag-umpisa na naman magpaputok at nakita naman natin na tumaas ng kaunti ng ating fireworks-related injuries. 5 naman ang kumpirmadong sugatan dahil sa ligaw na bala ngayong taon. Mga kapuso, paalala din ng DOH, hindi porket maliit lang ang natamong sugat dahil sa paputok ay ligtas na po kayo. Posible pa rin kasing magkaroon kayo ng tetano dahil sa pulburang sangkap ng paputok, kaya mabutihin pong magpa-check ng doktor at kung posible, tumanggap po o magpaturok po ng tetanus shot. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Isa naman ang patay matapos tamaan ng ligaw na bala sa Bataan. Bukod dyan, may ibang tinamaan ng ligaw na bala sa iba pang bahagi ng bansa. Narito ang aking pagtutok. Ilang minuto bago magpalit ang taon, lumabas ng kanilang bahay sa Antipolo ang pamilya Jimenez para manood ng fireworks. Pero masdan ang kuha ng CCTV. Ang 28 anyos na inang si Joanne biglang mamimilipit at may ininda sa kanyang kanang braso. Namanhid daw ito sandali at pagkatapos, Masakit, mahapde. Tapos lumapit ako doon sa tito ko po. Sabi ko, pakitingin kasi parang may tumama na paputok. Kala ko po kasi paputok siya. Pagtingin po is, sinabay na ni Papa ng tingin. Sabi na po nila is, bala po. agad isinugod sa ospital si Joanne. Na-extract yung bullet. Patient was given antibiotics and was eventually discharged. Sabi po nila sa amin is buti na lang po hindi daw po siya tumama sa mga nerves kasi talagang magiging baldado daw po. Salamat sa Diyos, ika ni Joanne. Bukod sa hindi sa ulo tumama ang bala, napasa din daw niya ang kanyang anak sa pinsan dahil kung hindi, malamang ang bata ang tinamaan. Ang Antipolo Police may lokasyon ng tinutumbok na pwedeng pinanggalingan daw ng bala. Lumabas na po kung sino po yung may gawa. Kasi kawawa naman po kung sakali po na may nangyari sa akin. May dalawa po akong anak. Maliliit pa po. Maraming salamat pa rin po kay Lloyd. Kasi ganun yung nangyari lang. Hindi siya malala. Sa Marikina, meron ding tinamaan ng ligaw na bala na isinugod sa Amang Rodriguez Medical Center. Sa paan naman siya tinamaan. So there was no extracted bullet. There was only broken toe. So eventually bigyan ng first aid yung patient and was also given antibiotics and was sent home for discharge. May mga tinamaan din ng ligaw na bala na namonitor ang PNP. Kabilang ang isang rider sa Santa Maria, Bulacan noong December 27 at isang nagpapahangin lang daw sa balkonahe sa Mariveles, Bataan kagabi. Agad po nila itong dinala sa Mariveles District Hospital, subalit pinawian din po ito ng buhay. May dalawa ring biktima ng ligaw na bala sa San Fabian, Pangasinan na kapwa maayos na ang lagay ngayon. 2 stray bullet kasi na dumating, pero yung isa for admission sana kaso nag-refuse, and then yung isa may guhom. So maganda kasi the police lang at saka nakauwi sila. Nagkontak na po sila ng trajectory examination na for possible identification kung saan maaari nga po na nanggaling itong mga bala. Dalawa pa lang ang opisyal na nasa tala ng PNP ng mga tinamaan ng ligaw na bala sa ngayon, mas mababa kumpara sa mga nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. 2 commuter ang nahagip ng nakamotorsiklong MMDA enforcer sa EDSA busway. Sir, dahil lang sir. Sir, huwag ka muna alis. May naano ka. Lasing ka ata to. Lasing ka. Sa videong pinost ng Transportation Department, nakuha raw sa bahagi ng busway malapit sa Main Avenue sa Quezon City, makikitang tila gumegewang pa ang enforcer habang pasakay sana sa motorsiklo. Sa isang punto, natumba siya at ang motorsiklo. Humingi naman ng tulong sa mga Coast Guard na naka-duty sa lugar ang nakasaksing driver at konduktor ng bus. Kinausap nila at pinigilang umalis ang enforcer. Inaalam pa po namin ang ibang detalye ng insidente kabilang ang lagay ng nasaging commuter. Ipinag-utos na rin ni MMDA Chairman Romando Artes ang investigasyon sa insidente at ang pagpapataw ng nararapat na parusa sa enforcer.
Bibigyan ng 30 araw na due process ang mga jeepney hindi nakahabol sa deadline ng consolidation kahapon po. Ang lagay ng mga apektadong tsuper, tinutukan ni Salima Refran. Maraming jeep pa rin ang bumiyahe ngayong unang araw ng 2024 kahit natapos sa kahapon ang deadline para sa consolidation ng mga prangkisa para sa PUV Modernization Program. Si Arturo Vinluan, hinabol ang consolidation deadline kahit hindi pabor. Pero hindi niya raw maisip kung paano pupunduhan ang pagkuha ng modern jeep. Para kami ninanakawan na yung nakadilat ang mata. Paano kami na mahirap na operator? Magkakautang kami, buti kung mga lang yan, libo lang yan, milyon ang pinag-uusapan dyan. Saan kami pangkuha ng pambayad yan? Meron namang mga hindi na humabol sa deadline. Ayaw namin kasi hindi po namin kaya Dahil mabigat ang ibibigay nilang unit sa amin, papautang. Saka ba't kami magko-consolidate? Prangkisa namin yan. May edad na rin kami. Ako 63 na ako ngayon. Papasok pa ako. Maghahanap ako ng bayaran na 2.5 yung halaga ng sasakyan nila o wala ka ng kabuhayan. Ang gagawin ko na lang sa jeep, per kilo ko na lang. Tapos ang gagawin ko, uwi na lang kami ng probinsya. Ayon sa Office of Transportation Cooperatives, nasa 70% na ang nag-consolidate ng prangkisa sa buong bansa. Pero nasa 40% pa lang sa Metro Manila. Maraming humabol sa deadline kahapon at malalaman nila ang pinal na mga numero sa mga susunod na araw. Yung mga operators na hindi nila consolidate yung kanilang prangkisa ay talagang hindi na sila pwedeng babiyahe yung kanilang sasakyan, pero bibigyan natin sila ng due process, mga 30 days. Tutulungan naman daw ng ahensya ang mga apektadong tsuper. Yung mga drivers ng mga operators na hindi nag-consolidate, definitely pwede natin silang magbiyahe, matulungan magbiyahe. Yung mga drivers doon sa mga operators na sasalo doon sa mga na hindi nag-consolidate. Walang inilabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema para sa dalawang petisyon ng transport groups. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang programa hanggat inaaral pa ng SC ang mga petisyon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Panira naman ng bagong taon ang tambak na basurang naipon kasunod ng selebrasyon at makapal na usok galing sa mga pailaw at paputok. Tinutukan niya ni Ivan Mayrina. Halos hindi maaninag ang skyline ng Metro Manila sa unang bukang liwayway ng 2024. Tila higanting kubot ng usok ang nakataklob sa Kamaynilaan at mga karatig na lalawigan dahil sa dami ng mga nagsindi ng paputok at pailaw. Halos mag-zero visibility na kapaligiran kahit pumutok ng araw. Ganyan din sa NLEX sa ibabang bahagi ng Maynila at Quezon City. Dahil po yung thermal inversion at the same time nangyari po yung putukan, yung pollutants po or yung components, dry particles po dulot nitong mga paputok, pati na rin po yung pollution sa ating kapaligiran ay naghalo-halo at nagsama-sama. Kaya mas makapal po siya compared sa normal na nararanasan natin haze or smog kumbaga dahil po mga nakaraang buwan. Kaya naman si Nanay Gloria halos tanghali na nang lumabas at nakamask pa na magpaaraw kanina. Mas mabuti na rin daw ang nag-iingat, lalo't ayon sa Department of Health. May dalang panganib sa kalusugan ang smog na yan. Lagi ako may dala ng ganito. 87 na tayo. Lahat ng gunpowder na sumabog sa ere o umiikot yan as particulate matter or dust at nai-inhale yan ng mga tao at masama sa ating bagayan. Sangkatutak din ang tumambad na basura kasunod ng Salubong 2024, tulad sa Road 10 sa Tondo, Maynila at sa ilang kalsada sa Caloocan. Nagkalat din ang mga iniwang bakas ng pagpapaputok sa C4 sa Malabon. Marami ring basura ay mula sa mga kabi-kabilang handaan. Kaya ang karaniwang 2 ikot ng mga truck ng basura sa Maynila sa isang araw, baka raw 3 o higit pa ngayong January 1. Sobrang dami ngayon, dumoble kaysa ng mga nakarang araw. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Nagsimula ng mag-uwian ang mga bakasyonista sa lungsod ng Baguio na sumalubong sa pagpasok ng bagong taon. Kaya nag-uumpisa na ring dumagsa ang mga pasahero sa terminal ng bus. Nakatutok doon live si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Claire!
Emil, nagsimula na ngang dumagsa ang mga turista sa ilang bus terminal upang magsiuwian sa kani-kanilang mga probinsya matapos salubungin ang bagong taon sa Baguio City. Maagang pumila sa isang bus terminal sa Baguio si Gina Francisco para makabalik na sa Jaén, Nueva Ecija. May pasok na raw kasi bukas ang kanyang mga apo at anak. Po, kailangan na namin umuwi kasi may gusto din naman namin makapahinga. Ngayong araw na rin uuwi sa Mabalacat, Pampanga si Fredo Diaz. Back to reality na raw dahil kailangan ng magtrabaho. Feeling ko mas marami pang babiyahe bukas kasi ang daming turistang nag-spend ng holidays dito sa Baguio. Ayon sa ilang dispatcher, lalong mas marami pang pasahero bukas. Madalas daw sa mga fully booked ang mga biyaheng Cubao. Sa ngayon, ma'am, kasi parang yung ngayon ng pasahero, lang, moderate pa lang. Hindi katulad nung nakarang Pasko, saka bago magbagong taon talagang dagsaan talaga pababa. Papasahero. Yung ibang may konting oras pa bago ang biyahe, isiningit ang pagpasyal tulad ng pagpunta sa Wright Park at White Mansion. Gusto kong ma-feel nila kung gaano kalamig dito sa Baguio at yung mga views makikita natin. Emil, inaasahan aabot sa 15,000 hanggang 20,000 ang passenger influx sa ilang bus terminal sa mga susunod na araw o bukas. At paalala naman ng ilang pamunuan ng kumpanya ng bus na bumiyahe na ng maaga upang hindi na sumabay sa pagdagsa ng mga pasahero sa Baguio City. At yan muna ang latest dito sa Baguio City. Emil. Maraming salamat, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. May poste pero hindi na raw sumisindi ang mga ilaw sa bahagi ng Diosdado Macapagal Boulevard Extension. Kaya bukod sa aksidente, pinangangambahan din ang posibilidad ng nakawan at iba pang krimen doon. Yan ang buwan naman ng tinugunan sa inyong Kapuso Action Man. Madilim at takaw disgrasya. Yan ang pangamba ng ilang motorista sa tuwing dumaraan sa kabaan ng Diosdado Macapagal Boulevard Extension tuwing gabi. Hindi raw kasi sumisindi ang mga street light sa bahaging ito ng Parañaque City. Delikado kasi napakadilim niya. Nandun yung maaksidente ka, bigla na lang yung mga sakyan na sumusulpot. Tanging ilaw lang ng mga sasakyan ang nagsisilbing liwanag sa lugar. May tendency baka magkaroon ng mga hold-upan or anything o kaya baka masagasaan sila dito. Kaya mas maganda nga po may ilaw dito. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na siyang pangunahing nangangasiwa sa maintenance ng street light sa lugar. Kaagad-agad nung na-receive namin ang report from Parañaque City through Engineer Binyas ng Parañaque Engineering, kaagad pinuntahan ng aming crew ang location at na-verify na nasunog ang ating kable. Isang serkito natin ang composed of 25 luminaires. Sa ngayon ay naisaayos na ang problema at nailawan na ang lugar. Agad-agad ho naming kinumpuni pa unti-unti. May paalala rin ng MMDA sa mga motorista. Pag mayroon po sanang mga makikita tayo na mga major thoroughfares, lalo na which is under MMDA, pag miminti na ay pagbigay alam kaagad sa amin para po agad-agad namin matugunan. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo o pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Naging memorable naman ang pasok ng 2024 sa mga turista sa Boracay. Lalo't bukod sa mga party, may pa-fireworks by the beach pa. At may live na pagtutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim. Vicky, dinagsa ng mga turista ang New Year's countdown, ang fireworks display at parties dito sa Boracay kagabi hanggang madaling araw. Pero sa tulong ng pulisya ay walang naitalang insidente at naging mapayapa ang selebrasyon.
Makulay na fireworks by the beach ang in-enjoy ng mga turista sa Boracay sa pagsalubong sa 2024. Very memorable daw ang New Year na ito para sa mga turistang sa isla nag-celebrate kasama ang kanilang pamilya o mga kaibigan. So far po, ito yung pinakamasayang New Year experience po namin. Ano natin nasabi? Ang ganda po ng fireworks display. Amazing. We loved them. They were amazing. Really good. I have been abroad for a lot of New Year's Eves, but this was really great. The fireworks were fantastic. They lasted ages. They were really spectacular. Love the vibe. Kilala rin ang Boracay para sa masasayang parties lalo na pagbagong taon. Back to reality na bukas ang ilang turista, kaya sinulit nila kanina ang kanilang huling araw sa isla. Ang ganda kasi. This is once in a lifetime for the kids. Kasi we're from San Francisco. Yeah, actually back to work tomorrow. Yung pinag-usapan namin ng wife ko going back kanina na bitin. Pero kailangan sumabak ulit bukas. Yes po, may work na po bukas, balik trabaho naman po. Nag-enjoy naman kami sa Boracay. We experience a lot of activities there. Sa Cagban Jetty Port at Caticlan Airport, mas marami ang mga paalis ng isla kaysa sa mga parating. Ayon sa pulisya, generally peaceful naman ang pagdiriwang ng bagong taon sa Boracay. Vicky, sa mga oras na ito, may ilan ding sinusulit na ang nightlife sa huling gabi dito sa isla dahil bukas ng umaga, balik probinsya na din sila. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pang-family bonding ang unang araw ng taon para sa mga namasyal sa isang amusement park sa Pasay. Ang iba't ibang atraksyon doon na patok hindi lang sa mga bata yan, kundi pati sa mga young at heart sa pagtutok live ni Mariz Umay. Mariz? Mel, hindi nga lang yung mga huling hirit sa pagbabanding ang nasaksihan ko rito, aba meron din pati yung mga humahabol sa paglalabas ng sama ng loob sa 2023 para ika nga fresh start sila ngayong 2024. Kung paano, panoorin nyo ito. Ngayong 2024, hindi pa rin nagmimintis ang pamilyang ito sa nakagawian nilang pamamasyal sa amusement park pagbagong taon. Sumabak sila agad sa isang extreme ride kung saan inilabas daw ni Herlene ang lahat ng hugot niya for 2023. Masaya po kasi makakatulad ng mga gantong rides po. Parang parang nalalabas namin mga hinanakit namin, parang gano'n. Nasisigaw namin. Okay lang mapaos, basta masigaw yung mga hinanakit sa mundo. Family problem tsaka love po. Ang taas po talaga, grabe, hindi kinaya na energy. Halos himatayin po ako sa may taas, lalo ko po kapag sobrang taas na po talaga. Tapos yung ikot, grabe, ang bilis. Pero bonding syempre ang ipinunta ng marami, tulad ng magkakapatid na ito na magkakahiwalay ng nakatira sa Cebu, Mandaluyong at Bulacan, pero rito nagsama-sama. It always brings us back to our childhood and we associate this theme park with happiness and fun. Medyo extreme na agad para salubungin ang 2024. Then looking forward sa mas madami pang rides na masakyan and mag-enjoy whole day. Siyempre, hindi ko pinalagpas yung pagkakataon na ma-experience sa isa sa kanilang pinaka-extreme na ride. Kahit na ako mismo ay talagang kinakabahan at narinig ko rin sila, kinakabahan din sila. Pero doon po sa mga hindi game, sa mga extreme rides, huwag po kayo mag-alala dahil sa 26 nilang mga rides at 4 na atraksyon dito, meron at merong suswak sa inyo. Mula sa pinaka-makatanggal kaluluwa hanggang sa pinaka-chill. At para sa mga young at heart, hanggang sa mga bagets. I like most the time warp because you can learn histories and science about the rides. It's very scary but it's also fun. Bukod sa bira lang po kami magsama-sama, mas pinili po namin enjoyment ng mga bata. Masaya naman po kasi nakikita namin masaya yung mga bata. Bagong taon na pero pang-Halloween pa rin ang trip. Talagang nakakagulat. Tsaka yung sound effects nila, nakakadagdag din yung sound effects, pati yung mga design sa loob. Tapos ayun, hawa-hawa na lang din kami ng pagkagulat. Icebreaker, horror house agad para magising-gising na yung mga dugo namin. Ngayon
ngayong bagong taon, pwedeng sulitin yung mga rides nila rito hanggang 1:00 ng madaling araw. Pero simula bukas na lamang ang kanilang amusement park mula 1:00 ng hapon hanggang 11:00 ng gabi. Ang saya rito, Ninang Mel, kaya tara, habol na! Mula rito sa Pasay City, Happy New Year, Ninang Mel! And para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Naku, yung mga para maalis yung mga malas daw ng 2023, konting polka dot lang, okay na. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. It's a brand new year and a brand new start para sa noontime show na Eat Bulaga. Bukod sa bagong bihis, may ilang bagong segment din ngayong 2024. Makichika kay Nelson Canlas. Thankful ang mga host ng Eat Bulaga dahil sa mahigit kalahating taon, tinangkilik ng mga kapuso ang kanilang programa. Busy yet fruitful year daw ito para sa mga host ng noontime show. Kaya ngayong bagong taon, baon nila ang ilang learnings nila from 2023. For me, malaking blessing ang 2023. Work was very good. Of course, I'm very hopeful about everything. I'm very hopeful about everything sa 2024. Of course, marami tayong gustong gawin on a personal level. Pero syempre, isa-isa lahat yan. Hindi lang karir. Hindi naman pwedeng dire-diretso yung karir mo. Pababayaan mo yung personal mo. 2023 mas natutunan kong mabuhay ng sarili ko lang, mag-isa. Nadadalhin ko sa 2024 na kaya ko na lang, alam mo yung maturity rin. Challenging man daw ang nagdaang taon, mas pipiliin nila ngayong 2024 ang magmahal sa pamilya at sa sarili. I'm super happy because we got to spend New Year's with our family. Kasi grabe, 2023 was the year na we rarely got to see our parents. Kasi nga, we all had work. Focus at pagmamahal din sa sarili, and of course, just giving yourself more chances. Kasi minsan, you're too afraid to take certain chances na once you let go of it, it never comes back. At ngayong bagong taon, bagong bihis rin ang Eat Bulaga. Yung mga segment, yung bagong segment na makikita nila is televiewer-centric, viewer-centric, kumbaga. Lagi kayong kasali kapag kami bumubuo ng konsepto para makapaghatid ng tulong at saya ang Eat Bulaga GMA 7 Kapuso araw-araw. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Isang biyaya ang pagdating ng isang sanggol, lalo na sa pagpasok ng bagong taon dahil sumisimbolo ito ng bagong buhay at bagong pag-asa. Kilalanin ang New Year Baby ng 2024 sa pagtutok ni Darlene Kai. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, isinilang ang healthy baby boy na ito sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila. Meet baby Jaden Rayleigh. Pagod man sa panganganak, bakas ang saya ng inang si Ronalyn nang mayakap niya ang sanggol. Hindi lang dahil tinaguri ang New Year Baby 2024 si Jaden Rayleigh, kung hindi siya ang unang anak ng mag-asawang Ronalyn at John Michael. Bandang 7:00 raw kagabi dinala sa Fabella si Ronalyn. Ine-expect po kasi natin na medyo mas mabagal po yung pag-progress ng labor pag mga una pagbubuntis. Pero kung sakali man po, sakto naman po siya sa oras na timing po natin na manganganak siya ngayong 12:00 ng madaling araw. Sobrang sakit po yung lalabas na. Tapos hindi ko na kaya. Pero kinaya ko po para kay baby. Pero worth it naman po nung lumabas na si baby, nakita ko siya healthy. Labis daw silang nagpapasalamat dahil 3 taon na nilang sinusubukang magkaanak. Sobrang saya po kasi ngayon pa lang po ako nagantin. Kasi po, tagal po namin mintay po ito eh. Pati po ng mga magulang niya po. Kaya aalagaan daw nila ang regalong ito na sumisimbolo sa bagong buhay at bagong pag-asa para sa bagong taon. Wish ko lang naman po maging malusog siya, tsaka yung future niya gagawin ko lahat para sa kanya, sa kanilang dalawa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras.
Habang napasyal muli tayo sa Laguna, suki ng mga barkada at pamilya ang isang theme park. Yan po ang live na tinutukan ni Ian Cruz. Ian. Vicky, patuloy ngang nagsasaya rito ang mga pamilya, ang mga magbabarkada dito sa theme park na ito sa Santa Rosa, Laguna ngayong bagong taon. Sa malalakas na sigaw sa extreme rides, tila hindi ramdam ang puyat ng mga bisita ng theme park na ito sa Santa Rosa, Laguna. Sa bawat buluso kasi ng rides, siyak na magigising at mapapasigaw ka naman talaga. Kung ang teens at adults nasa extreme rides, may rides din para sa mga kids. Maging bata muli sa pagsakay sa dodgem o bump car, kung saan legal at walang sakitan ang banggaan. I-level up naman ang need for speed sa fun cart ng theme park. Makipagkarera na sa go-kart. Sa pagsakay dito sa go-kart, ma-experience mo ang sharp turns pati na rin ng mga straight stretches na kagaya rin sa mga malalaking racetrack. Kung pagod na sa pagsakay sa rides, bakit di mo na magpalamig sa itinuturing na pinakamalaking motion theater sa bansa, ang Agila Experience? Ang feeling mo rito, nakasakay ka sa Philippine Eagle o Agila na mula Batanes hanggang Mindanao, nililibot ang magagandang tanawin ng bansa. Taga Bicol po kasi ako. Maganda po yung experience po ng pagkapasok nyo sa Mayon. At saka yung Palawan po. Maganda po talaga. Saan mang sulok ng park, todo bonding ang mga pamilya. Gaya ni na Mayla Mangrobang na galing pa sa iba't ibang probinsya. Sa theme park na ito, nag-mini reunion. Para maging close pa lalo at saka maging masaya, happy family. Siyempre para magkita-kita kami palagi. Vicky, ang inaantabayanan ng mga narito ngayon yung gagawing fireworks mamayang alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi nakabukas itong theme park. Kaya naman susulitin daw nila yung pananatili at pagsasaya rito. Mula rito sa Santa Rosa, Laguna, Happy New Year, Vicky! Happy New Year! At maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Dinagsa ngayong unang araw ng 2024 ang Quiapo Church. May tila sulyap na rin ang traslasyon sa prosisyong inabot ng halos 2 oras. Nakatutok doon live si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, sa unang araw ng 2024, dagsa ang mga deboto ng Poong Nazareno dito sa Quiapo Church. Walang patid ang misa rito. Okupado ng mga deboto ang halos kalahati ng Quezon Boulevard sa labas ng Quiapo Church. Ang ibang nakamotorsiklo nga, doon na rin pumwesto kung saan sila nakaparada. Puno rin ang Plaza Miranda. Kasama sa mga nakinig ng misa, si Yel Bautista, na 5 buwang buntis. Talagang nakalakihan na namin na dito kami talaga magsisimba. Alam ko po na magiging safe po kami ng baby ko pag nanganak ako. Pagkapanganak ko, talagang sisikapin ko na every Friday makapag-ano po kami dito, makapagsimba. May dasal din ang anak niya. Nag-pray ka ba kay Nazareno? Opo. Anong pinag-pray mo? Sana po meron po akong toy. Dahil marami ang nagsisimba rito, masaya ang mga nagtitinda sa labas ng simbahan. Noong nakaraan matumal. Ngayon, okay naman. Kayo ba yung deboto rin? Oo. Anong hinihiling nyo sa Poon? Kalusugan. Para sa mga anak ko, sa mga apo ko. Ang estimate ng Plaza Miranda PCP Commander, mula 1,000 hanggang 3,000 ang dumadalo sa kada misa.
Wala pa naman daw untoward incidents na nangyayari. Pero payo pa rin niya sa mga magsisimba. Huwag po tayo magdala ng mga bagay na hindi naman dapat dalhin na makakasakit sa tao. Pangalawa po, huwag na po tayo magdala ng mga excess na pera. Yung mga bag po natin, pag-ingatan natin. Ang mga may sakit, pinapayuhan namang magsimba na lamang sa malapit sa kanilang bahay. Bago nito, abot hanggang 15,000 ang lumahok sa Thanksgiving procession na umikot ng halos 5 kilometro sa paligid ng Quiapo Church. Inabot ng halos 2 oras ang pagprosesyon sa andas ng Poong Nazareno na naibalik sa simbahan ng 1:45 a.m. 8 ang iniulat na kasong medikal, pero wala namang untoward incidents. Emil, ang misang nakaschedule ngayong 7 to 8 p.m. ay ang huli na para sa araw na ito. Kung hindi naman makakapunta rito sa Quiapo, pwede namang makinig sa online mass. Emil, balik sa'yo at Happy New Year! Happy New Year! Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Comeback is real! Sa pagbabalik ng inaabangang Kapuso New Year Countdown na may mga pasabog performances mula sa Kapuso Stars. Ano naman kaya ang kanilang wish this 2024? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. It's a grand comeback para sa Kapuso New Year Countdown na after 3 years ay muling napanood ng live sa Mall of Asia. Dagsa ang fans na nag-abang sa bonggang fireworks display at sa energetic live performances sa star-studded show. Pasabog agad ang opening number with the very first winner of The Voice Generation's vocal mix. May song numbers sina Christian Bautista at Miss Universe 2023 Top 10 finalist Michelle Marquez D. At nagtapos naman sa performance sina Asia's Limitless star Julian San Jose and Raver Cruz. Pinainit din ni na Julie at Raver ang stage with a hot dance performance ng Water by Tyla. Kasama sina Firefly stars Miguel Tan Felix and Isabel Ortega. Na-miss daw talaga ni na Julie at Raver ang pagpe-perform sa GMA New Year's Countdown. Grabe, napakaraming tao and naramdaman namin na talagang after the pandemic, talagang sabik na yung mga tao na alam mo yung mag-celebrate ng countdown, ng sama-sama. First time ko na-experience yung ganitong live ulit sa SMOA and grabe, sobrang sad experience. Excited na ako kaagad for next year. Happy rin daw ang Kapuso Stars na muli nilang nakasama ang fans sa pagsalubong sa bagong taon. Kaming lahat excited para dito. Nakakatuwa na makikita naman natin ang buong Mall of Asia punong-puno. Ito yung pinakaabangan ko eh. Twin Hearts pa lang kami. Kami mga twins. 16 pa lang ata ako, nagka-countdown na ako. Sobrang nostalgic tong feeling. Nag-enjoy daw ng husto si Miss Universe Philippines 2020 and TikTok Lock host Rabia Mateo na first time mag-GMA New Year Countdown. Seeing all of the people out there celebrating their New Year with hope in their hearts na sana mas maganda pa ang salubong ng 2024. Hindi rin siyempre mawawala ang pagbirit ng Divas of Queendom. Nag-perform din ang P-pop group na 1621 BC. South Korean-based P-pop group Horizon. Sa kanilang New Year's message, happiness and love ang wish ni na Asia's multimedia star Alden Richards at Kapuso power couples na sina Dingdong Dantes and Marian Rivera at Dennis Trillo and Jeneline Mercado para sa lahat ng Kapuso. Bumati rin si GMA Network Chairman, Attorney Felipe Gozon. Ngayong bagong taon, patuloy na magbibigay serbisyo ang inyong Kapuso Network sa lahat ng Pilipino sa mundo sa pagbibigay ng high-quality entertainment and accurate news programs sa TV at sa digital.
At sa Kapuso Countdown, in-announce na magkakaroon ng Season 2 ang Running Man Philippines. Running Man Philippines Season 2, abangan niyo po yan. This would be a frozen season. Ilan sa mga nakisaya sa New Year party ng GMA, dumayo pa mula sa mga probinsya para makita ang kanilang favorite Kapuso stars. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes, unang araw ng 2024. Ako po si Mel Tiangco. Happy New Year! Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.